ngayon ay makakausap na natin sa linya ng telepono ang DILG Secretary, suki na dito sa DCMM Teleradyo. Walang iba kundi si Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, good morning si Danny Buenafe. Good morning, Danny. Good morning sa lahat. Okay, maraming salamat. Nako, himay-himayin natin. Marami tayong pag-uusapan. Unang-una, maraming issue na gusto tayong linawin. Yung 6 na pulis na supposedly, di ba, kinasuhan na ito ng reklamong administratibo at saka kriminal, yung dito sa Boodle Money na pinaghatian nila. Apa. Tama ba, Secretary John Vic? Apa. Ano latest? Apa. Ganun pa rin, katulad ng namin, nung report namin noong isang araw. Nasa restrictive quarters sila kasi ipapailan na sila ng kaso ng napailan na ng criminal case. Okay. Pero the evidence is very strong. Yung chain of custody na trace sa kanila at may umamin na isa na kung paano nila pinagatian, kung anong amount sa pinagatian nila. Okay, binalik nila yung pera pero boodle money nga lang, di ba? Or kahit ibalik nila, it doesn't mean any. 141 million ang na-confiscate na eh. Okay. Sa Bataan. Pag nilagay sa custody, pagbalik sa kanila, yung overt na ang nagka-quantification na isoli yung pera. Pag soli ng pera, 128 na nakita. Yung iba, papel lang ang nakalagay, boodle money lang. So, immediately nag-investigate na kami. 13.5 million di ba? Yung represented na boodle money. Tama ba, Secretary John Vic? That's right. Okay. Anyway, marami pa rin kasi ako gusto itanong. Yung latest kay Zaldico, sir, kahapon or the other day, narinig kita, sabi mo, nasa Portugal. For now ba, anong latest sa movement ni Zaldico? Ngayon kasi naka-blue notice siya. Pero dahil dalawa ang passport niya, meron siyang Portuguese passport, meron siyang Filipino passport. Pag mag-travel siya with a Portuguese passport, hindi lalabas sa blue notice yan. Yes. So, ngayon po ay gumagawa po kami ng paraan na makancel na yung passport, yung Filipino passport niya at mag-a-appeal na kami sa Portugal government para i-turn over po sa atin ng si Zaldico. Kahit na ang Portugal walang extradition treaty, do you think that will be a problem sa atin na mapabalik siya? Pwede naman mangyari, katulad nangyari kay Ernie Teves sa Timor-Leste. Yes. Wala rin tayong extradition treaty doon, pero pinayagan ng Pangulo nila. So, tinurnover sa atin. So, titignan natin, baka makachamba tayo. Pero gagawin natin lahat para makuha natin siya. Yes, kasi ang malaking issue na sinasabi mo, yung public pressure. Pag social media, talagang nakita niya yan, somehow, hindi ko ba, kasi may nag-raise sa Malacanang press corps kahapon, yung possibility, katulad ng kaso ni Cassandra Leong na nagbigay ng reward ng 1 million. Dito ba sa case ni Zaldico, wala kayo naiisip na magbigay din ng reward? Baka merong at least mabait. Hindi hindi magiging effective kay Zaldico yung reward. Okay. Kasi ang hinihingilan namin, lumiit ang mundo niya, na kahit saan siya punta, picture siya ng mga Pilipino at ipadala sa internet para makita siya. Kasi buto proprio, hindi kayang arestuhin yan ng basta-basta May mga security, marami siyang bodyguard. Yeah. Oo, dami bodyguard, dami pera. Ang gusto lang namin, lumiit talaga mundo niya, ma-pressure siya, makita ng mundo kung nasaan yung magnanakaw na yun. At makita ng lahat ng Pilipino na ito, yung kawalangyaan niya, doon sa Portugal, nagpapasarap ng buhay. Dapat makita ng mga Pilipino yan. Okay, so for now, wala kayong nare-receive the feedback ng mga Pilipino na from Portugal na somehow helping you sa cause na to? Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya ito sa restaurant, nahuli kagad naman Pilipino. Pero yung bahay niya kasi doon, gated community. Ganun ba? So hindi yung basta-basta napapasok. Okay. So, inaabangan namin kumain sa labas para makuha ng pictures siya at saka pamilya niya. Okay. Doon sa Portugal. I'm sure talaga nililimit din niya yung public, yung mga functions, no? Hindi pwede talaga lumabas. Pero very confident ka naman, Sec John Vic, na talagang somehow in a few weeks, talagang the law will caught up with him. Hindi ko sinasabi nakakasigurado ako. But we will try everything para makuha po siya. Pero alam mo, hindi kasi ako abogado pero pagka alam mo dyan, komplikado yung batas Yeah. There's a lot of negotiations which have to go on. So, I'm not party to that. Ang gusto ko lang talaga, lumiit ang mundo niya, makialam natin kung nasaan siya lagi, kung lumalabas siya. Alam mo ang tawag dyan kay Zaldi, he's a poor man with a lot of money.
Oh, bakit poor So, man? Oh, with a lot of money. Napakarami niyang pera, pero hindi naman mabibili kaligayahan niya. Hindi Ah. mabibili ang kalayaan niya. Hindi Oo, mabibili ang syempre. kasarapan ng buhay niya. Oo. Pwede nga siya kumain na 3 beses ang araw, pero hindi mo makalabas ng bahay. Walang peace of mind. Yung mga- Walang peace of mind. Walang peace of mind. Kita niyo Yeah. gano'ng kapayat siya ngayon. Kaya Ang nga. pamilya niya, kawawa naman, wasak ang pangalan nila. So, ayun ang tawag mong a poor man with a lot of money. Oo. Hindi siya makagawa. Ibig sabihin, hindi na Meron makalabas siyang kung saan niya gusto dalawang pumunta. helicopter dito na tig 1 bilyon. Hindi naman niya mailipad. Mm. Di ba? May private Oo. jet siya, hindi niya masakyan. Kaya, para saan yung pera niya? Di ba? Para kumain lang. Pero may info Wala ka na ba, iba. Secretary John Vic, yung pamilya niya, let's say yung wife niya, nandito ba or nandoon din sa Portugal? Andun yata kasama niya lahat. Andun dito Lahat? yung Pati mga pamangkin anak? niya. Ah, Pati anak. Pati mga anak kasama. okay. Oo. So ano nangyari doon sa raid kahapon? Yung, 'di ba, pinuntahan ng NBI doon dito sa The Fort, 'di ba, yung Shangri-La, tama ba? Yung condo. Opo. So Meron ano kaming, nakuha mga search dokumento ron? warrant. Meron po kaming warrant of arrest para sa kanya at saka sa mga executives niya. Customary po yun na lahat ng loan address at business address pinupuntahan. Kaso katulad nyo, kita mo, siya may-ari ng Midas Hotel. 300 kwarto yun. Kada isang kwarto kailangan puntahan. So bubuksan po lahat yun. Kaya maraming pulis pinadala. Ganon rin sa Misibis. Parang Misibis, 100 oo. kwarto yun. Sa Bicol. Isa-isang binuksan ng mga kwarto ron. Yung sa Shangri-La, ang pinapasok nila 7 tao kasi 6 bedrooms yung 600 square meters yun eh. Ang laki nga. Biro mo. Oh. Dalawa, no? 600 Magkadikit. square meters. Biro mo. Ganun, Eh, condo unit. diba? Oh, 'di ba? 600 square meters. So, 7 pulis ang pinapasok doon. It's customary kasi may backdoor tayo eh. Meron tayong pwedeng dumaan Malaysia, baka makalusot. So, pupuntahan namin ang lahat ng known address niya. Okay. Dito naman sa kaso ni Cassandra Leong, Secretary, ang alam ko, nandito na siya sa Pilipinas. Tama ba info nyo? Unconfirmed eh. Wala pa sa immigration records namin. Pero katulad dati, tumakas sila mula sa backdoor. Baka ngayon, pumasok naman sila sa backdoor. Pero tingin ko, hindi babalik ng basta-basta yan eh. Kung may kaso siya eh. So, kukonfirm pa namin at hahanapin namin talaga siya. Ang last info kasi namin, bumalik siya ng China eh. China, bumalik uli. Oo, bumalik siya ng China. Oo. So ano yung ano ito? Meron kayong reliable source na sinabi bumalik siya sa China? Oo. Where in China? Sa Fujian. Okay. Di ba may reward money doon? 1 million? Meron ba tumutulong? Meron. Pero ayun nga, hindi nga, again, sa China, wala naman tayong repatriation agreement doon. Kahit may Interpol, hindi yun natin makukuha na basta-basta nasa China na. I see. Yung info ba natin na yung si Cassandra Leong, is she having also a separate passport? May iba rin siyang passport? O talagang, paano siya nakakagalaw? Ang tingin ko may Chinese passport siya. Kasi nga, di ba, fake lahat ng mga papers nila pumasok dito. Yes. So, 2 passport ang hawak niyan. Tingin ko yung katulad si Alice Go, meron siyang Gohing Pao. Itong si Cassandra, may sarili rin. So posibleng nakakagalaw siya because using parang fictitious or fake, ibang passport. Kasi fake naman lahat ng documents nila dito di ba? Okay. So, pumasok sila dito. So, tingin ko Chinese passport ang gamit nila. Pero yung Pero iba niya... tingin ko si Harry Roque walang Chinese passport yun. Hindi yata papasagin check yung itsura niya. Speaking of Secretary John Vic, speaking of Harry Roque, for now, di ba, parang wala naman kayo control kung meron siyang pending asylum di ba, na request, hindi pa kayo makagalaw na somehow mapadeport siya, tama ba? Pwede. Sinusubukan naman namin na lahat. Pero meron siyang pending asylum request. Actually, nireject ng Netherlands. ang pag-alam ko, ng Netherlands dahil he has to apply from the country of origin kung saan siya Austria, di ba? Doon siya nag-a-apply yata, di ba? Pero yung pinasakay siya ng aeroplano, pinababa ulit siya dahil wala siyang travel document. Ah. So, caught within a hard in a rock place siya. Pero I think of malapit na yan, makukuha na rin natin yan. I see. Oo, kasi ang sabi lang niya, medical condition, kaya hindi siya nakasakay. So, ibig sabihin, may mga dokumentong hinahanap na wala siya. Kaya siya na-hold. Ayun ang tingin namin. Oo. Kasi ang alam ko, ang dapat pupuntahan niya sa Turkey, I see. magpapatanim ng buhok
Pero mukhang hindi natuloy. Ganun ba? O anyway. Hindi, loko lang yun. Hindi. Alam ko naman gusto ko medyo light din ang usapan natin sa maraming mga seryosong usapin Etong ano ba ang balita nyo? Kasi yung kapatid mo, naglabas na nga, di ba sabi ng warrant of arrest kay Senator Bato, hindi na nga nagpapakita, may git 10 buwan na dyan sa Senado. Ano ba ang balita nyo? Isisilbi na ba yung warrant of arrest kay Senator Bato? Hindi, ang nakita ni Boying kasi yung digital copy. Okay. Pero unofficial yon. So, ano latest? As far, that was 1 month ago Kaya nga, mahigit 10 buwan na nga as far as the Philippine government is concerned, wala pang formal transmittal ang ICI para sa warrant of arrest. Pero as far as we know, there is an existing but unreleased warrant of arrest. I see. Well, kaya nga, so for now, hindi siya lumilitaw. Walang ginagawa rin na move ng, let's say, as far as the PNP is concerned, para at least to locate him? Wala kasi kaming actionable document Wala as far as we are concerned, the warrant of arrest does not exist yet. So, we will only move kung meron talagang formal warrant of arrest. Okay. Yung bang Secretary John Vic, I will take advantage na rin, nandiyan na rin kayo, kasi hindi pa rin na humuhupa itong mga issue ng destabilization. Buong-buo pa rin ba yung hanay ba ng PNP? So far, kasi ang AFP meron na sinabing support. Pero ang PNP, tingin mo solid ang support pa rin sa Pangulo? 100% solid yung support ng PNP. Araw-araw kasama ko leadership niya. Okay. Walang gagalaw dyan. Lahat sila ay within constitutional boundaries katulad ng AFP. Oo. Tapos kanina nakausap din natin yung AFP naman. Alam ko tumutulong din sila sa pag-identify nationwide ng mga ghost projects. Alam ko PNP rin pinatutulong din ni General Azurin. Marami na rin ba kayo na identify ng mga ghost projects na from the hanay ng PNP naman yung sa ilalim ninyo? Pero po, ang CIDG po ang nag-spearhead niyan sa may investigation. Okay. So marami-rami rin, no? Nagtutulungan na rin yung AFP, PNP para at least mapabilis yung 'di ba, yung validation din ng ICI, tama? Apa. Okay. O bago kita bitawan, ano ba ang update so far? Ano pa rin ba? Floating pa rin ba si General Nicolas Torre? Hindi ko alam hindi ko nakita But, hindi ko na nakita since na-relieve siya. Okay. Pero nasa holding unit pa rin siya Alam ko tapos na leave niya. So, patapos yung leave niya. So, he should be reporting to work anytime soon. Okay. So wala kayo. At least ikaw yung pinaka-superior. Wala pang assignment that will be given to him for now? Wala pa kaming pinag-uusapan. Kasi hindi nga nagre-report sa work so hindi ko nakikita. So wala kami pag-usapan kung anong gusto niya talagang gawin o hindi. So, hindi pa siya pumasok. Naman ako sa Krame twice a week. Kapag pumasok siya, di magtsempuhan kami. Yeah. For now naman, wala siya sinasabi na he will retire, pero at least he is making himself available based on mga interviews din sa kanya. Well, again, he's available, but I need to have a conversation with him. Okay. Kung ano talagang, saan siya best suited para sa kanyang skill set. Okay. So it's something na open pa rin kayo to have him. Naman. To be back in the... Past is past, diba? Ubod na tayo dyan sa nangyari dati. Sige. Okay, everybody's looking forward kasi sa mga developments along that end